Yormi, Etneb, Oblo, Gedli, kamusta mga pamangkin? Welcome sa Tito Daldal, kung saan binubuksan natin ang mga kwento ng buhay ng mga taong iniidolo natin. Ngayong araw, isang kwento ng pagbangon, tiyaga, at walang sawang pagsusumikap ang pag-uusapan natin. Mula sa pangangalakal ng basura, hanggang sa pagiging alkalde ng Maynila, artista, at public servant, ito ang kwento ng batang Maynila na hindi sumuko sa buhay. Ang kwento ni Isko Moreno. Mga pamangkin, hindi lahat ng bida ay ipinanganak na mayaman. Ang iba, gaya ni Francisco, Isko Moreno Domogoso, ay isinilang sa gitna ng kahirapan, pero sa tapang, diskarte, at pagmamahal sa pamilya, naging ehemplo siya ng modernong rags to riches story ng isang tunay na Pilipino. Ipinanganak si Isko noong ika-24 ng Oktubre taong 1974, sa Tondo, Maynila, isa sa mga pinakamahirap at masikip na lugar sa bansa. Ang kanyang ama ay isang stevedore sa pier, at ang kanyang ina ay may bahay. Madalas, toyo't kanin ang kanilang ulam, kung meron man. Sa edad na 10, natutunan na niyang mamasir, nangangalkal ng bote, lata, at carton para may pambaon at pantulong sa pamilya. Pero kahit ganito ang buhay, hindi siya bumitaw sa pag-aaral. Sabi nga niya, walang masama sa pagiging mahirap. Ang masama, yung hindi ka nagsusumikap umangat. Sa isang burol ng kapitbahay, napansin siya ng isang talent scout. Dahil sa simpleng hitsura at diskarte, naipasok siya sa showbiz. Dito siya nakilala bilang Isko Moreno sa show ni Kuya Germs, That's Entertainment. Nagkaroon siya ng sunod-sunod na pelikula noong dekada 2090. Karamihan ay bold o sexy roles, pero kahit ganon, dala niya ang respeto sa sarili at sa kanyang pamilya. Pero ang mas malalim niyang pangarap, ang magserbisyo sa bayan. Noong 1998, sa edad na 23, tumakbo siya bilang konsehal ng Maynila, at nanalo. Marami ang nagulat, aktor na naging konsehal. Pero pinatunayan ni Isko na hindi lang siya artista. Mula konsehal, naging vice mayor, at kalaunay alkalde ng Maynila noong 2019. Bilang mayor, pinasikat siya sa bansag na, Yormi, baligtad ng mayor. Pero diretso siya sa paninindigan. Mga proyekto niya, rehabilitasyon ng Bonifacio Shrine, Manila Zoo, at Jones Bridge. Pinaayos ang mga pampublikong ospital. Ginamit ang social media para magulat sa taong bayan. Sikat na mga linya niya, bawal ang tamad, at God First. Noong 2022, tumakbo siya sa pagkapresidente ng Pilipinas. Bagamat hindi siya pinalad, pinuri pa rin siya ng maraming tao dahil sa pagiging propesyonal at maginoo. Walang paninira, walang bitterness, tinanggap niya ang pagkatalo na may respeto sa demokrasya. At heto na nga, mga pamangkin, taong 2025. Muling tumakbo si Isko bilang mayor ng Maynila. At nanalo, bumalik ang Yormi, mas matatag, mas mahinahon, mas may karanasan. Ngayong nanunungkulan muli, bitbit niya ang mga bagong advokasya, mas maraming health centers, libreng edukasyon at tech training sa kabataan. Modernong pamahalaan na hindi nabubulok sa korupsyon. Ang kanyang pagbabalik ay simbolo na hindi hadlang ang pagkatalo para sa mga tunay na naglilingkod. Bukod sa pagiging ama at asawa, abala rin si Isko sa mga negosyo, public speaking engagements, at advocacy work. Lagi siyang nagsasalita sa mga paaralan at kabataan. Ibinabahagi ang kanyang kwento para maging inspirasyon sa mga batang katulad niya dati. Kung na-inspire kayo sa kwento ni Yormi Isko, mag-comment ng #SaludoKayIsko sa baba. At kung gusto mong mapasama sa susunod na Tito Daldal shoutout, e-comment mo lang kung sino pa ang gusto mong gawan natin ng kwento. Mga pamangkin, kung may natutunan tafrayo sa buhay ni Isko Moreno, ito ay hindi mo kailangang maging mayaman para mangarap. Ang mahalaga, hindi ka titigil kahit gaano kahirap ang simula. Walang shortcut sa tagumpay, pero kung meron kang sipag, tiyaga, at malasakit, darating at darating din ang biyaya. Ako si Tito Daldal, nagsasabing, kahit mangangalakal ka dati, basta may pangarap ka, ikaw ang tunay na astig. Daldal pa more.